Kasi gusto kong maibalik yung pamumuhay, yung dating pamumuhay ho ng itong komunidad natin na 'to. Ano po, kasi sinira ho nila, eh. 'Di ba? Na kumbaga nawala kayo sa dati niyong usual na ginagawa, which is hindi ho healthy, eh. 'No, kailangan ho maibalik niyo 'yun, eh. Yung saya niyo, yung sigla niyo, makakalabas kayo ng bahay niyo nang hindi kayo nag-aalala, masasagot niyo yung telepono niyo na hindi kayo nag-aalala. 'Yun ho yung gusto kong mangyari. May nagtanong sa'kin, "Salamat po sir, nalinawan na po ako kasi sobrang stress na po ako sa pangharas nila. Halos kapag po nag-ring ang CP ko, hindi ko alam anong gagawin. Sobrang takot na po ako, pati po sa mga text. Yung loan apps po, grabe po yan. Kung ano-ano po ang pinagsasabi sa akin, hindi ko na lang po nire-replyan." Alright, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagpapadala ng katanungan. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Unang-una po, maraming salamat po. At kahit pa paano po, naliliwanagan po kayo at nabibigyan ng kasagutan yung inyong pong mga katanungan. Hayaan niyo po at ibayo pa po yung aking gagawing mga pagbabasa ng inyong mga messages at pamimili kung alin po yung dapat sagutin, para po kahit papaano mai-share ko po yung aking pong natutunan sa larangan po ng paniningil at sa pagpapautang, at saka kahit papaano po maibsan yung mga nararamdaman niyo pong mga depression, anxiety, emotional stress, kasi yan ang importante, yung maibsan niyo yan. Actually, isa yan talaga sa mga bagay na kinonsidera ko nung ako po nagdesisyon na gumawa po ng ganitong mga videos. Okay, sagutin ho natin itong inyong ikinoment, kasi kaya ko siya sinagot, nakita ko ho na ito yung mga nangyayari. Kumbaga ito yung nagiging epekto, ito yung nagiging epekto sa sa mga nagiging kliyente ng mga abusadong online lending apps. Sabi nyo nga po na sobrang stress na po kayo sa panghaharas nila, at halos kapag nagri-ring yung inyong telepono, hindi nyo na ho alam ang gagawin po ninyo. Nakita nyo ho, yan ho yung trauma na ibinibigay ho sa inyo itong mga abusadong online lending apps na to. Okay, tingnan nyo ho, naimbento itong cellphone para po tumanggap ng tawag. Okay? Para po pagka mayroong mahal nyo sa buhay o mayroong kayong let's say inaantay na importanteng tawag, masasagot po ninyo. Okay? Dahil nga ho sa ginawa nilang pangharas, ayan ang ginagawa nila. Tawag ng tawag. Kayo ngayon, na-trauma na. Na-trauma na kayo sa pagsasagot ng telepono. Diba parang ngayon ang telepono sa inyo is kaaway nyo na. Ganun ho ang nangyayari Pati ho sa pagkatumunog sa sa mga messages. Di ba? Samantalang ho dati, pagka ho tayo nakaka-receive ng tawag sa telepono, excited, di ba? Ngayon iba na ho. Di ba? Sa isa hong sa isa lang hong pagkakamali. Okay? Kaya ko sinabi kasing pagkakamali dahil hindi naman talaga natin alam kung paano magtrabaho itong mga bugok na online lending apps na to. Okay? Kasi syempre tayo pagka naharinig tayo ng magpapautang, sila po is kahit papaano ginagawa yung tamang pagpapautang. Di ba? Yun ang nakasanayan natin noon pa man. Kaya lang, nung nagdatingan itong mga abusadong online lending apps na to, wala na ho. Sinira na ho nila yung pagpapautang, yung way ng pagpapautang. Nakita nyo, in 5 minutes. Di ba? Yun yung trap na ginawa nila Nasa marketing nila yun Di ba? Yun ang nasa ad nila. In 5 minutes, magkakapera kayo basta meron kayong ID. Nakalagay pa nga ho dun tawag dito,
up to 80, 90, 120 days. In 5 minutes, magkakapera kayo. Tama naman. In 5 minutes, magkakapera ka. Tama rin, pag may ID ka. Kaya lang ang tanong, ito mabigat dun eh. Hindi siya 80, 90, o 120 days. 7 days lang. Doon na nagsimula yung pang-scam sa inyo. Di ba? Ano yun yan? Lahat ho ng mga abusadong online lending apps ganyan. Totoo yan. I-ano nyo, i-differentiate nyo yung mga legit na mga online lending apps sa mga abusadong online lending apps. Totoo yan. Iba ang pagkaka-advertising nila. Yung sa mga abusadong online lending apps, enticing, talagang clickbait ang mangyayari na advertisement, sorry. Totoo 'yun. Maiinganyo ka no? Kasi hindi transparent, no? Ano siya, deceiving yung kanyang mga nilalaman sa kanyang mga ads. Tsaka maya-maya daan sa feeds mo. Ganun sila mag-advertise. Nakita niyo ho kalokohan yung mga yan. Ang laki-laki ho ang ibinabayad nila, no, sa marketing nila para lang ho makainganyo na makapanghiram sa kanila. Okay? Pero yung mga recurring or yung mga nagre-reload sa kanila, yung mga magagaling magbayad, sumublay lang ng araw, hinaharas na agad nila. Ano nangyayari tuloy? Di ho ba? Hindi na ulit nangungutang kasi nadala na sa kanila eh. Di ho ba? Yun ang mahirap sa kanila. Di ba? Hindi nakuha niyo yung logic, di ba? Ang isang kumpanya, gumagastos ho yan ng malaki. Ang pinakamalaking gastos ho niya sa marketing. Totoo yan. Kahit ano ho pang kumpanya yan. Lalo kung nagpapakilala, napakalaki ho ng ginagastos sa marketing yan. Ngayon, para saan pa yung ginagastos mong pera para sa marketing kung pagdating naman ng oras na hindi nakahulog, iharas mo. Diba? Hindi pa lang nakahulog kasi maraming dahilan. Diba? Maaari yan na-delay yung sahod. Diba? O hindi pa dumarating yung inaantlabayan ng pera. Marami yung dahilan kaya para ikaw magipit Diba? Sila kasi hindi nila kinakausap ng maayos. Basta sila hindi nabayaran, wala na. Talagang paper issuing ka na. Di ba? So nabaliwala ngayon yung yung binayad nila dun sa marketing nilang pagkalaki-laki. Di ba? So ano yung sense ng ginagawa nila? Nag-aaksaya lang sila ng pera. Mga bobo nga Di ba? Hindi ko maintindihan kung anong klaseng lohika yung ginagawa nila. Kumbaga, hindi ko alam kung gumawa ba sila ng strategic plan, no? Para ito yung gagawin nila para doon sa negosyo nila. Walang ganun Di ba? Kala mo sila mga bata. Alam mo yung mga mga mayayaman na mga kabataan. Sabi, tayo negosyo ganito. Yung ganun ang mga style nila Wala sila hindi nila pinag-isipang maigi. Diba? Kasi ang alam nila, may pera sila, kaya nila maglawaldas ng pera, lalo na sa marketing. Pero pag naandyan na yung negosyo, hindi na nila alam ang gagawin. Kasi kung may alam yan sa paniningil, yung mga abusado online lending apps na yun, hindi nila gagawin yun Yung ihaharas kayo, bakit to? Ano na nangyari doon sa ginastos nila sa marketing nila? Di ba? Hindi ko makuha yung logic Milyon-milyon ho ang ginagastos niya sa marketing. Tapos, pagka nakapangutang ka na, dumating na due date mo, medyo nagipit ka lang, maantay ka lang naman ng araw para mabayaran mo sila, hindi. Ihaharas ka na. Diba? Yan tuloy yung nangyayari, natutrauma kayo ngayon. Diba? Lahat ng mga nakahiram dyan sa mga abusadong online lending apps na yan, natutrauma kung sumagot ng telepono. Totoo, hindi lang yung sagot ng telepono, hindi lang yung sumagot sa SMS o sa email. Basta tumunog yung telepono. No? Or even kumatok yung pinto nila, natotrauma na. Ganyan ang ginagawa ng mga abusadong online lending apps na yan. No?
Kaya ho tayo, no, yung mga nanonood po sa akin, mga baguhan, yung mga datihan po, no, doble ho or iba yung pag-iingat. Gumawa ho kayo ng sarili po ninyong due diligence. Kasi ho, kailangan nyo ho munang maintindihan at malaman kung ano po yung pinapasok po ninyo, no? Bago nyo naman ho ma-download yung mga yan, meron naman, makikita nyo naman yung mga reviews nila eh. Diba? Basahin nyo maigi, no? Siguro yung mga first 10, first 20 niyang mga yan, puro yan magagandang mga reviews. Kasi mga bayad na reviews yan. Totoo yan. Isa pa ho yan sa mga ginagastos niya, mga bugok na online lending apps na yan. Maglalagay sila ng mga peking reviews diyan. Magbabayad sila ng tao. Ito halagang to. Bayaran kita, maggawa ka ng bago na magandang reviews. So dadami ngayon. Magugulat nga kayo, kabago-bago lang nung online lending app sa Play Store, sa Google Store o kung anong store yan. 'Di ba? Magugulat ka, napakarami ng reviews. Ang gaganda pa, 'di ba? Kasi nga bayad nila 'yon. Kasama 'yun sa marketing strategy nila. Hindi naman hindi naman mura 'yon. 'Di ba? Let's say sabihin na lang natin, for example lang ito, hindi ko sinasabing ito yung binabayad nila. Let's say bayad na lang sila 100 piso. 100 pesos po kung sa 1,000 yan. Di ba? Hindi lang naman 1,000 na reviews nila. Ganun ho yan, biruin nyo, naggumagas ng ganung kalaki, tapos sisirain din nila yung pangalan nila. Di ba? Grabe yung mga bugok na yan eh. Tapos yan ang naidudulot ngayon sa mga sa mga kliyente po nila. Natutrauma. Di ba? Kasi ang isang tao, pagka yan, sinimulan mong takutin, iharas, yan, tumatatak yan eh. Yung dating natural na gawain na sumagot ng telepono pagka nag-ring, hindi na. Ninervyos na yan, hindi na sasagutin yan pagka nag-ring. Totoo yan. Nagiging trauma na eh. Ang nangyari ho sa akin eh. Ako kahit hindi ko kailangan tingnan ng telepono ko. Basta ho yan nag-ring, damputin ko, sagot, hello po, sino po ito, ganyan. Simula ho nung nakaranasan ko yung ganung pangahara sa akin, ngayon, bago ko sagutin, titignan ko muna, sino to? Totoo, may may nervous din. Nagka-trauma din ako kahit papano. Pero hindi, ganun pa man, sinasagot pa rin yung tinatawag nila eh. Kasi, kaya ko nga binili yung telepono na to eh. Di ba? Kasi, importante ito sa trabaho ko. Bakit ko tatakutin sarili ko sa isang bagay na isang beses nangyari sa akin? Di ba? Di tumawag sila ulit, wala nang problema. Ngayon, alam ko na gagawin ko. Di ba? Ganon din sana sa inyo. Magkaroon kayo ng lakas na sagutin sila. Kaya ako ginagawa itong mga ganitong klase ng video, sabi ko sa inyo, gusto ko kayong armasan. Matutunan nyo po kahit papano yung mga batas po na nakakasako po sa pagpapautang. Pagka hinaharas na kayo, sabihin nyo lang na bawal yan. Hindi tama yung ginagawa mo. Ganunin mo sila kagad. Meron tayong prohibition on fair debt collection practices. Iko-complain ko kayo kamo sa SEC. Ganun o. Pagkatapos meron pa yan, sabihin nyo na, tsaka isa pa, ang laki-laki ng mga kinakaltas ninyo. Laki ng interest na pinapatong ninyo. Ang utang ko, wala naman 10,000 ha. Bakit nyo ako binatungan ng ganitong kalaki? Ayon sa ceiling on interest rate, 15% lang ang buong kabuuang interest na kailangan nyo ikarga. Ganun sabihin nyo ganun. Para maintindihan ng mga bugok na yan. Na alam nyo yung batas tsaka yung memorandum na inilabas po ng gobyerno na nakakasakop po sa pagpapautang. Yan ang main reason. Isa yan sa main reason, sorry po. Kaya ako gumagawa ng ganitong mga videos. Para maiwasan nyo yung trauma na yan. Para bumalik yung yung dati yung pamumuhay, yung pagsasagot kayo ng telepono, hindi kayo mangingiming sagutin. Di ba? Ngayon, masasagot nyo siya kahit na hindi nyo tinitingnan na, hello po, sino po sila? Pagka nagbabarang, nagagalit siya, bawal yung ginagawa mo ganyan yan. Sabihin nyo sa kanya kung ano yung totoong batas. Sabihin nyo, bawal yun sa prohibition on unfair debt collection practices. Pag hinaharas kayo, pag minumura kayo, di ba? Yun yung dahilan,
Isa ho yan. Kasi ho, gusto kong maibalik yung pamumuhay, yung dating pamumuhay ho ng tong komunidad natin na to. Ano po? Kasi ano sinira ho nila Di ba? Kumbaga, nawala kayo sa dati yung usual na ginagawa. Which is hindi ho healthy No, kailangan ho maibalik nyo yun Yung saya nyo, yung sigla nyo, makakalabas kayo ng bahay nyo nang hindi kayo nag-aalala, masasagot nyo yung telepono nyo na hindi kayo nag-aalala, yun ho yung gusto kong mangyari. No, sana nga lang po is kahit papaano nakakatulong ako, no? At naiintindihan po kahit papaano yung mga pinagsasabi ko sa harapan ng camera. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.